umaga po sa ating lahat. Magandang araw sa lahat ng Pilipino, saan man panig ng mundo. Ngayon ho ay 22 January 2025 at napakarami pa rin pong maiinit na kaganapan dito sa ating bansa. At pangunahin dyan ay itong na-discovery at inilahad na mga blankong items na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil na rin sa na-discovery ni Congressman Sid Ungab na yung inaprubahang final BICAM committee report ay blanco. Lagay lang po natin uli, isentro lang po natin uli ang usapan sapagkat alam ho ninyo ay tila nililihis yung usapan tungkol dito sa expose ni Congressman Sid Ungab at inilahad po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon no ay ilang araw na mainit at dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa blankong Bicameral Conference Committee report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan na ho. Ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives, naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa. Yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful, and unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, BICAM attorney, hindi ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka-ratificahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang linalaman po nito. Bilyong-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po ay pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na
sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho ang Malacanang. Wala pong blanco ang GAA. Pero maliho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA. Kung hindi, ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung merong gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na kriminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process, hindi mo na pwedeng galawin ito. Kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang pinahihintulutan at binibigyang kapangyarihan ng ating saligang batas na bumalangkas at magmula ang ating taunang budget. Pag ito ho ay blanco at may naglagay ng halaga na bilyong-bilyong piso, may pananagutan na agad ang Executive Department. At kung ang GAA na sinasabi ng Malacanang na walang blanco, sino ang nagpuno ng mga blankong ito? Yan ang usapin. Hindi yung pinakakalat na fake news na yung GAA daw ang ipinakita ni Pangulong Duterte. Wala hong kopya ng GAA si Pangulong Duterte. Wala po siyang ipinakitang GAA. Naroroon po ako nung kami magkakasama. Binalangkas po namin ang legalidad nito. At ito nga ho, ay yung nadiskubre ni Congressman Sid Ungab. Marami pong mga mambabatas na lumalabas ngayon dyan sa mababang kapulungan at tila nagpapabida-bida na sinasabi nila na talaga raw mali ito. Salamat for validating itong aming ipinakita. Yung kopya daw na hawak ng mambabatas na yan, pareho nung pinapakita natin. Maraming salamat at for affirming and validating the authenticity of the document that we have presented to the Filipino people. But ang tanong, akala ko ba miyembro ka ng Makabayan Black? Bakit hindi mo pinuna ito? Bakit inantay mo pa ang isang magiting at maisog na Sid Ungab at Pangulong Duterte na maglabas nito? Ngayon, nagsasalita ka na akala mo hindi mo nabasa itong taunang General Appropriations Bill. At kung hindi mo nakita ito, ibig sabihin hindi mo binasa yung taunang budget na pinapasa ninyo. At pag hindi mo binasa, hindi mo ginagawa ang trabaho mo bilang mangbabatas. Yan ang katotohanan.
kay Balitang Hopya Mani Popcorn, may 3 senators nag-deny. Di daw nila napansin na may blanks. Hindi po depensa na hindi mo napansin na may blanco. That is criminal negligence. Hindi dahilan na hindi mo nakita yung napakaraming blanco sa napakahalagang piece of legislation that you pass year in, year out. Taon-taon kayong nagpapasa ng budget. Hindi dahilan, hindi depensa, hindi makatarungan diyan sa Senado at sa mababang kapulungan na sabihin lamang ninyo sa aming mamamayang Pilipino na hindi ninyo nakita ng punong-puno, hitik na hitik sa blanco na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pisong, daang bilyong piso actually, daang bilyong pisong halaga ng public money. Again, as I have said the other day during my direct communication with all of you, this is a clear abandonment of a sacred constitutional duty to safeguard every centavo belonging to the Filipino people. Kung hindi ninyo nakikita yung daang bilyong halagang piso, lalong nagdududa ang sambayan ng Pilipino. Bakit kayo biglang nabulag at hindi ninyo nakita itong napakaraming blanco? Hindi na ho natin pag-usapan yung mismong GAA, makapal po iyon eh. Ito na lamang, itong Bicameral Conference Committee report, iilang pahina na lang ito. Hindi nyo pa binasa, pinirmahan pa ninyo. So ito dapat ang pinag-uusapan natin. Hindi ho depensa na hindi napansin. That is criminal negligence. Hindi natin pwedeng iwasan yan. At ang mahigit na malaking balita po rito, tinutulungan lang ho natin. Ako, si Pangulong Duterte, si Congressman Sid Ungab, tinutulungan lang ho natin ang Malacanang na magising na kayo po ay pinagluloko ng inyong mga karancho diyan sa House of Representatives at dito sa Senado na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Subalit, iba ho ang inyong naging reaksyon. Agaran ninyong sinabing fake news, criminal at malicious at walang blanco sa GAA. Wala hong nagsabi na blanco ang GAA. Ang blanco po itong Bicameral Conference Committee report. At marami na roong nakapagsabi na ito'y blanco. Nandyan nga ho yung miyembro ng Makabayan Black na hindi rin ho nagbabasa ng tao ng GAB o yung General Appropriations Bill na nauuwi sa General Appropriations Act pag pinirmahan ng Pangulo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sid Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging na pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Alam mo ninyo, natutuwa ho ako na nasusubaybayan ko yung mga mainstream media at yung ibang vloggers na ito po'y sincerely natutuwa ako dahil katuwang po natin sila sa pagtataas o ng antas ng diskurso ng mga usaping panlipunan. Napapag-usapan na po natin ngayon ang budget. Everybody now seems to be interested doon sa budget process. Tama po yan mga kababayan. Dapat tayong makialam, dapat alam natin paano ba linilimbag itong ating taunang budget. Huwag po natin ipagkatiwala sa mambabatas. Nakita naman natin ano ginagawa. Panay blanco. Daang bilyong pisong halaga ng ating pera blanco. Kaya tama po yun, ang budget ay nagsisimula doon sa panukala ng Executive Department. Sa tanggapan ng Pangulo, nagbibigay po sila ng budget message, nandun po yung National Expenditure Program at kalakip po noon yung budget expenditure and sources of funds. Importante po yun dahil hihingi ka ng budget sa Kongreso, kinakailangan may mga attachment na ito yung available funds, dito tayo kukuha, ito yung projected revenue, ito yung actual na nakolekta. At pag napunta na po sa Kongreso, dyan na po gagamitin ng Kongreso yung kanilang power of the purse. Kung tawagin, Article 6, Section 24, na tanging sa kanila lamang magmumula ang lahat ng appropriations bill. Yan po ang ginawa nila. At pagkatapos po dyan, susumiti po nila ito sa Senado. Yung Senado naman ay babalangkasin din yung sinumite ng kanilang counterpart sa mababang kapulungan. Pag natapos na po dyan, normal naman
na nagkakaroon ng konting discrepancy sa figure o dun sa mga items na nakalista, kaya po nagkaroon ng Bicameral Conference Committee. But the Bicameral Conference Committee is not and never part of the budget process. Hindi po sila kasali, wala po silang kapangyarihan. Doon unang-una, nagkaroon ng issue ng constitutionality at naging unconstitutional itong 2025 budget. Bakit? Hinhijack po ng Bicameral Conference Committee yung panukala ng executive. Kinuha nila, they have recasted the entire budget proposal at naglabas sila ng kanilang sariling bersyon. Hindi po sila yung Article 6, Section 24 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po ng Article 6, Section 24 ay yung mababang kapulungan, yung mga kongresista. Bakit? Because the assumption and the presumption of the Constitution, the lower house is more representative of the people. Kasi by the district sila, hindi ba? Elected sila by the district. So ang assumption dyan, mas nalalaman nila ano ba yung pangangailangang pangunahin ng sambayan ng Pilipino at diretso sila nakikipag-usap sa kanilang mga constituent. Yun po yung magandang assumption ng ating saligang batas, pero sa katotohanan, hindi po nangyayari yon. Sapagkat hindi naman nakikipag-usap ang karamihan dyan sa mga elitistang kongresista sa kanilang distrito. They are just relying doon sa kanilang kwentuhan siguro dyan sa plenaryo pag sila na lang magkakasama. At pagkatapos po niyan, pag na-reconcile na sana yung mga conflicting figures at mga item na nakalista sa binalangkas na proposed budget, uupo po yung Bicameral Conference Committee. Pero wala po silang kapangyarihang baguhin ang mga amount, ang mga nakalagay na dapat ponduhan o lagyan ng allocation o lagyan ng appropriation. Sapagkat wala pong kapangyarihan, hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee diyan sa ating lawful budget cycle or budget process. Pag natapos po iyan, pipirmahan po nila itong tinatawag na Final Bicameral Conference Committee Report. Pipirmahan ito. Bakit? Sapagkat ito na po yung magiging basihan. Wala nang iba pa. Ito ang magiging basihan at pundasyon. Wala nang iba pa. Uulitin ko walang ibang pwedeng maging basihan o pundasyon ang ating taunang budget bago ito mauwi doon sa tinatawag na enrolled bill o yung General Appropriations Bill kung hindi itong Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report. Ito na po yun. Dito nagkaproblema. Panay blanco. Hindi po ang GAA. Tinutuwid lang natin dahil sabi ng Malacanang, labanan ng fake news ni naman. Pati fake news nila. Wala pong sinasabing GAA ang blanco. Ang problema ay yung Bicameral Conference Committee. So wala pong pagsisinungaling si Pangulong Duterte sapagkat never niyang binanggit na blanco ang GAA. Ang GAA ay puno ng amount. Ang tanong, bakit itong Bicameral Conference Committee na ipinakita at kwinestyon ni Pangulong Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab ay blanco? So ito ho ang basihan ng ating General Appropriations Bill. Kay Ms. Bebang, para malis ang issue sa GAA, attorney, naghearing na naman uli ang TUAD Committee. Huwag niyo pong pansinin nyo, mas malaki po ito. Huwag niyo pong pansinin yun. Eto, dito natin sila singilin for transparency and accountability.